Hello po sa inyong lahat, itago nyo na lang ako sa pangalang Eva, 19 years old. Di ko alam kung dapat ko ba talagang ikwento to kasi honestly, nakakahiya talaga. Pero na-realize ko na baka may matutunan ang ibang babae sa nangyari sakin, at baka may mga kagaya ko na akala'y simple lang ang gabi, pero biglang naging bangungot. May boyfriend ako noon na si Harry. Matagal na kaming magkarelasyon, halos 2 years na, at pareho kaming nurse. Sobrang sweet niya sa simula, pero habang tumatagal, napapansin kong dumadalas yung pagiging mapilit niya, lalo na sa sex. So eto na nga, isang gabi, after ng shift namin, nagyaya siyang dumaan muna sa unit niya. Alam ko na agad ang pakay, gabi ng libog ang gusto niya. Ayoko sana kasi pagod na pagod ako, pero sa kakakulit niya, sa mga pakyut at pasweet, napa-oo rin ako. Ang tanga ko, akala ko normal lang yung lasing sa lambing. Hindi ko alam, sa gabi pa lang yun, kami ang magiging hapunan. Pagdating namin sa kwarto niya, sobrang dilim. Hindi niya sinindihan ang ilaw. Ang sabi niya, mas romantic pag madilim. Sige, go lang. Naghalikan kami habang papunta sa kama. Medyo intense na talaga. Nasa kalagitnaan na kami ng mainit na eksena nang biglang may kumatok, mula sa kisame. Tok 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 tok. Tumingin kami pareho sa itaas. Tumigil kami. Walang gumagalaw. Rats lang siguro, bulong ni Harry habang hinalikan ako ulit. Pero, nung tumingin kami sa may bintana, fuck, may mapupulang mata sa dilim. As in, parang dalawang maliit na laser pointer na gumagalaw. Tapos may napakahabang dila na dumudungaw sa lamat ng bubong, papasok sa bintana. Ha Harry, ano yan? Halos mapasigaw ako. Sabay kaming tumili ng lumundag paloob yung nilalang. Parang tao pero kulubot ang balat, para siyang balat ng tuyo, tapos sobrang laki ng bibig, punong-puno ng matutulis na ngipin. Aswang. Literal na aswang. Nagkakandara pa kaming dalawa kahit wala kaming saplot. Napabalibag si Harry sa gilid ng kama sa kaba habang ako'y napahila ng bedsheet para lang takpan ang sarili ko. Sa sobrang panik, binato ko ang table lamp sa mukha ng aswang. Umatras ito ng mabilis, parang hayop na nasaktan, at lumundag pabalik sa bubong. Kahit hindi pa kami nakaayos, sinugod na namin palabas ng kwarto. Lumabas kami ng building nang walang saplot kundi bedsheet lang at brief ni Harry. Kinabukasan, pinuntahan ng mga tanod yung lugar. Wala silang nakita, pero may mga gasgas sa gilid ng bintana at may amoy na parang dugo at asim ng panas na karne. Wala nang natulog sa unit na yun mula noon. At ako, never na akong nagtiwala sa libog na walang respeto. At never na rin akong bumalik sa unit ni Harry. Naging ex ko na siya, buti nga. At ngayon tahimik at masaya na rin ang buhay ko sa piling ng bago kong boyfriend na si Ramon.